Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Aling aral ang dapat sundin at sampalatayanan sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan, suriin natin. Isang masayang pagbati po sa inyong lahat mga kababayan, mga kaibigan at mga kapatid. Muli pong sumasa inyo ang programang Suriin Natin. Tulad po ng dati, kami pong inyong makakasama. Ako po ang kapatid na Israel Solano. Ako naman po ang kapatid na Gerson Nonato. Patuloy po na nag-aanyaya sa inyo. Samahan po ninyo kami sa gagawing pagsusuri. Ipaglilingkod natin sa ating mga taga-subaybay ngayon, kapatid na Gerson, Opo. yung ukol sa itinatanong ng iba kung alin ba raw ang iglesyang itinatag o itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, sa pamamagitan sana ng pagtalakay natin ngayon, pinakahahangad po namin mga kababayan, mga kaibigan, maunawaan po ninyo kung una, alin ba talaga ang iglesyang itinayo ni Kristo at ilan at gaano po ito kahalaga. Ano kinalaman po nito kung ang pag-uusapan ay pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Ngayon, ang sinasabi, tinatanong ng iba, kapatid na Jason, bakit daw sinasabi natin na iglesia ni Kristo ang itinayo o itinatag ng ating Panginoong Hesukristo doon sa Mateo 16 at 18. Ang kasunod na tanong nila, nakasulat ba niya sa talatang binanggit na iglesia ni Kristo ang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo? Mabuti po ay basahin po natin ang nilalaman po ng talata. Ganito po ang nakasulat po sa Mateo 16 at ang talata ay 18. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Maliwanag po ang sinabi po ng Panginoong Hesukristo kay Apostol Pedro. Sana po napansin ninyo. Ang sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Maliwanag na mayroon pong iglesyang itinayo ang Panginoong Hesukristo. Ang nagtayo ang ating Panginoong Hesukristo. Opo. Ang itinayo niya ang kanyang iglesia. At sana napansin din ng ating mga taga-subaybay na hindi maraming iglesia yan. Opo. Kundi ang banggit niya, aking iglesia. Iisa lamang po ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. At natitiyak natin, ito po ay tunay na iglesia. Kasi ang nagtayo nito ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Ngayon, ang tanong natin ito, kapatid na Jason, ayon sa pagtuturo ng mga apostol, sino kaya yung batong pinagtayuan ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang iglesia? Pakinggan po natin sa Gawa 4:8-10-12. Ganito po ang nakasulat. Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Maliwanag po mga mahal po naming taga-subaybay na ang bato po na pinagtayuan ng iglesia ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At ang nagpatotoo po nito ay si Apostol Pedro mismo, na siya pong pinagsabihan ng Panginoong Hesukristo na sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At sana mapansin ng ating mga taga-subaybay na doon sa Mateo 16 at 18, na doon binanggit nga ng ating Panginoong Hesukristo na itatayo ko ang aking iglesia, hindi dapat hanapin na sabihin ni Kristo,
itatayo ko ang aking iglesia ni Kristo. Mali, di ba? Kaya nga, ang banggit, sapat na yung binanggit ni Kristo na itatayo ko ang aking iglesia. Kanya sa ating Panginoong Hesukristo ang iglesia, kaya sinabi niya na aking iglesia. Ang nagtayo, ang Panginoong Hesukristo. Ang itinayo niya, ang kanyang iglesia. Itinayo sa ibabaw ng bato. Ang batong panulukan, dili iba't ang ating Panginoong Hesukristo ayon na rin sa mga apostol. Ano ang opisyal na pangalan ng iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan po natin sa Roma 16:16, ganito po ang nakasulat. Magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Maliwanag po kung ano po ang pangalan ng iglesyang itinayo ni Kristo. Ang sabi po ni Apostol Pablo, Iglesia ni Kristo. Natural lang na Iglesia ni Kristo ang pangalan Kasi sabi nga ng ating Panginoong Hesukristo, aking iglesia. Kaya, iglesia ni Kristo. Ngayon, kung hinahanap nila yung pangalang iglesia ni Kristo, ayan, malinaw. Di ba? Nakasulat sa Biblia. Tinawag ng mga apostol ang iglesyang itinayo ni Kristo, iglesia ni Kristo. Ngayon, nasabi ng iba ganito, kapatid na Jason, wala naman na niya kaming tutol dyan. Kaya lang, hindi ba niya ang higit sa lahat na dapat pahalagahan ay ang ating Panginoong Hesukristo at di ba linayang iglesia? Kumbaga sa mas importante ang Panginoong Hesukristo kaysa sa iglesia. Pwede bang ganon na kumbaga sa ay less important na lang yung iglesia? Ganun ba yon? Paano pinatunayan ng banal na kasulatan na mahalaga ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan po natin sa Mateo 16:18, ganito po ang nakasulat. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ito po ang katunayan na kung mahalaga po natanggapin ang Panginoong Jesucristo, mahalaga rin po ang kanyang iglesia. Sa mga binasa po natin kanina, pinatunayan ng Panginoong Jesucristo yung kahalagahan ng iglesia na itinayo niya. Ang sabi po niya, hindi makapananaig kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Kung ang ating Panginoong Hesukristo na nga, di ba, pinahalagahan ng iglesia. Kaya maling sabihin at maling isipin na hindi gaanong mahalaga yung iglesia. Mali yun. Kasi ang Panginoong Hesukristo mismo nagpahalaga sa iglesyang itinayo niya Kasi kung hindi ba mahalaga yon, itatayo pa ba niya yon? Di ba? Ano katunayan na talagang mahalaga ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Batay sa talata, gaano ba kahalagang iglesia niyo, kapatid na Diyos? Sana po napansin ninyo, ang sabi po mismo ng Panginoong Hesukristo, hindi makapananaig kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Kaya ganun kahalaga ang iglesia. Sana mapansin niya ng ating mga taga-subaybay na sa pamamagitan ng iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, hindi anya pananaigan yon kahit ng kapangyarihan ng kamatayan o ng libingan. Pero ilang tao ba ang napagtagumpayan ng kamatayan at ano ang dahilan nito, kapatid na Jason? Pakinggan po natin sa Biblia po, ganito ang mababasa natin sa Roma 3 at ang talatay 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Sana napansin po ninyo, ang sabi po ng Biblia, ang lahat ay nagkasala. At dahil sa lahat ay nagkasala, anong kailangan ngayon? Sa talatang 6:23, dito naman po sa Roma 6:23, ganito nakasulat. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sana napansin po ninyo, may kabayaran po ang kasalanan. Ang sabi po ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At dahil po sa ang lahat ng tao ay nagkasala, kaya ang lahat po ay nangangailangan magbayad. Baka naman ang sabihin ng iba, hindi ba talaga namang namamatay ang tao, nalalagutan ng hininga, ika nga. Di kapag
nalagutan na ng hininga, di bayad na sa nagawang kasalanan. Kaya itanong natin, aling kamatayan ng tinutukoy na siyang ganap na kabayaran ng kasalanang nagawa ng tao? Ganito po nakasulat sa Apokalipsis 21 at ang talata po ay 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sana po muli ay napansin ninyo. Ang tinutukoy po na kamatayan na siyang ganap na kabayaran ng kasalanan ay ang ikalawang kamatayan na siya pong kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Kaya napakahalaga po ng iglesyang itinayo o itinatagpo ng ating Panginoong Hesukristo. Malinaw po kasi ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo ng iglesyang itinayo niya, hindi po pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Ang tinutukoy po na kapangyarihan ng kamatayang hindi mananaig sa iglesia, yung ikalawang kamatayan o kaparusahan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kaya mahalaga una na malaman ng tao na talagang iisa lamang po ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pangalan ng iglesyang yon, Iglesia ni Kristo. Kasi sabi nga ng ating Panginoong Hesukristo ay aking iglesia. Ngayon, mahalagang pahalagahan ng tao ang iglesyang tinutukoy sapagkat ang pangako po ng Panginoong Hesukristo, ang iglesyang yon, hindi pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Na ang katubas, meron pong kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kasi hindi na parurusahan sa ikalawang kamatayan o sa dagat-dagatang apoy. Pero paano nangyari yon, kapatid na Gerson? Na sa pamamagitan ng iglesia, ang tao hindi na pananaigan ng kapangyarihan ng kamatayan o nakatitiyak na ng kaligtasan. Pakinggan po natin sa Efeso 2:15, ganito po ang mababasa po natin, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Ayon po sa ating binasa, nilalang po ng Panginoong Hesukristo sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa pamamagitan po nun, magagawa po ang kapayapaan. Kaya ang tao ay magkakaroon ng kapayapaan po sa Diyos. Alin yung tinutukoy na isang taong bago? Ano ang kabalangkasan nun, kapatid na Gerson? Si Apostol Pablo din po ang nagpaliwanag sa Colosas 1:18. Ganito po nakasulat, at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang isang taong bago po, binubuo ng ulo at ng katawan. Ang ulo po ay ang Panginoong Hesukristo. Ang katawan ay ang iglesia. At ang lumalang nun, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo rin. Di ba? Ang isang taong bago na tinutukoy na sa pamamagitan nun, ang tao ay una, magkakaroon na ng karapatan sa tunay na paglilingkod sa Panginoon Diyos at merong pangakong kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Sapagkat ang tinutukoy, yung iglesia ring itinayo ng ating Panginoong Hesukristong pinangakuan niya na hindi pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Ang sinasabi ng iba, ganito kapatid na Gerson, ito ang kanilang ipinipilit. Ang iglesia raw na tinutukoy ay ang mga tao na nasa iba't ibang pangkati ng pananampalataya o denominasyon na mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi raw ito iisang organisasyon lang. Tama ba ang gayong isipan? Mabuti po ay linawin po natin sa pamamagitan po ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Sa Roma po 12:4 hanggang 5, ganito po ang nakasulat. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap
na sama-sama sa isa't isa. Maliwanag po ang pahayag po ni Apostol Pablo. Ang iglesia po ay iisang katawan kay Kristo. Ang marami, hindi po yung iglesia, kundi yung mga sangkap o yung mga kaanib. Kaya malinaw na talagang iisang iglesia lang ang itinatag Opo. ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi iisa lang naman yung kanyang katawan. Opo. Ang marami, yung binabanggit mo nga na mga sangkap na sama-sama Opo. sa isa't isa na nasa iisang katawan o iisang iglesia. Kaya ito lamang ang ililigtas ng tagapagligtas. Ang iglesyang kanya, dili iba't ang iglesia ni Kristo. Kaya para ang tao po ay maligtas, dapat nasa loob ng iisang iglesyang itinayo o itinatag po ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, nasabi nila ganito, dapat anya iligtas ng ating Panginoong Hesukristo ang lahat ng tao. Yayamang siya, si Kristo, ang itinalagang tagapagligtas. Tama ba yun? At maaari ba yung kapatid na Jason? Pakinggan po natin sa Deuteronomio 24 at ang talata po ay 16, ganito nakasulat. Hindi papatayin ng mga magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang. Bawat tao'y papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Sana po napansin ninyo, may batas po ang Diyos ukol po sa nagkasala. Kung sino po ang nagkasala, siya pong dapat mamatay o siya pong dapat managot ng kanyang kasalanan. Ang sabi nga po, hindi papatayin ng magulang dahil sa kasalanan ng anak o yung anak dahil po sa kasalanan ng magulang. Ngayon, paano ngayon gagawin ng ating Panginoong Hesukristo ang pagliligtas? Meron palang ganyang batas ang ating Panginoon Diyos. Kasi kaya naman natin naitatanong yan at nababanggit. Ang sinasabi ng iba ganito, kapatid na Jason, labag sa batas ng Diyos na iligtas ng ating Panginoong Hesukristo ang nasa iglesia dahil hindi naman si Kristo ang iglesia at hindi rin anya ang iglesia ni Kristo. Magkaiba anya sila. Yun ang kanilang pinipilit at sinasabi. Ang tanong, ayon sa pagtuturo ng mga apostol, paano ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang iglesia? Pakinggan po natin sa Efeso 5:23 at 25, ganito po ang nakasulat. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo, na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Sana po naalala ninyo, ginawa po ni Kristo na katawan niya ang iglesia at siya ang tumayong ulo nito. Kaya nga po ang sabi po ni Apostol Pablo, si Kristo na pangulo ng iglesia, siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Bilang ulo, si Kristo po ang mananagot ng kasalanan ng kanyang katawan na walang iba kundi ang iglesia. Yan ay para hindi nga malabag ang batas ng ating Panginoon Diyos. Di ba? Ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang katawan ng iglesia at siya ang ulo. Kaya kung sasabihin nila na magkaiba raw, hindi na po. Kasi sa harapan ng ating Panginoon Diyos, iisang taong bago na lamang po ang iglesia ni Kristo. Si Kristo ang ulo, ang katawan ay iglesia. Kaya ililigtas ni Kristo ang kanyang iglesia na hindi po nalalabag ang batas ng ating Panginoon Diyos. At yun po ay sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan. Ang sabi po ni Apostol Pablo, ibinigay niya ang kanyang sarili dahil sa iglesia. Papaano ba ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili dahil sa iglesia? Pakinggan po natin sa Gawa 20 at 28, ganito ang ating mababasa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Maliwanag po pahayag na ito ng Biblia. Ang iglesia ni Kristo po, na siya rin pong kawan, ang siyang binili o tinubos po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mapansin po sana ng lahat ng aming mga taga-subaybay, ang nagtayo po ng tunay na iglesia ang ating Panginoong Hesukristo.
iisang iglesia lamang po ang kanyang itinayo. Hindi lamang basta itinayo niya ito, kundi ito rin ang nilalang niya na isang taong bago na siyang ulo at ang katawan ay ang iglesia. Ang iglesyang tinutukoy, walang iba po kundi iglesia ni Kristo. Ito rin po ang iglesyang binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya may kapatawaran ng kasalanan, kaya merong pangakong kaligtasan. Ngayon, meron pa bang ibang paraan para ang tao ay mapatawad maliban doon sa ginawang pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo? Ganito po sagot sa atin ng Biblia sa Hebreo 9 at ang talatay 22. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Maliwanag po ang pahayag ng Biblia. Ang sabi po, maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kaya kailangan talagang mapasailalim ang tao sa ginawang pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. At ang tinubos nga o binili, Iglesia ni Kristo. Opo. Kaya dapat nasa loob ng Iglesia ni Kristo. Paano tiniyak ng ating Panginoong Hesus Kristo na para ang tao ay maligtas, kailangan nasa loob ng Iglesia ni Kristo? Pakinggan po natin, ganito po nakasulat sa 1 Gs at ang talata po ay 9. Ganito po ang pahayag sa atin ng Panginoong Jesucristo. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Maliwanag po ang paanyaya ng Panginoong Jesucristo sa sino mang ibig maligtas. Ang sabi po niya, ako ang pintuan, sino mang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Pinatutunayan lamang po mga kababayan at mga kaibigan na napakahalaga po ng iisang iglesyang itinatag o itinayo po ng ating Panginoong Hesus Kristo na ito nga ang Iglesia ni Kristo. Kailangan po na narito ang tao, nasa loob ng iglesyang ito para matiyak ang pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Tandaan natin, ang nangako po ang mismong tagapagligtas. Ang pinangakuan niya ang nasa loob po ng kawan. Ang kawan po, binasa na natin kanina, walang iba kundi Iglesia ni Kristo. Ang pangako po, yun ang maliligtas. Kaya ito dahilan. Kaya patuloy naming inihahayag po sa inyong mga katotohanan ito. Nais namin na sana makasama kayo sa iglesyang ito, magkaroon tayo ng matatag, matibay na pag-asa sa kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay. At bago tayo tuluyang matapos, tayo po muna ay mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami Opo. sa mga katotohanang nahayag sa pagkakataong ito. Amen. Na sana maawa ka po na ito ang tanggapin, sundin at sampalatayanan ng lahat ng aming mga taga-subaybay na hindi pa namin kapananampalataya. Amen. Makasama namin sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo. Opo. Magkaroon ng karapatan sa tunay na paglilingkod. Opo. At magkaroon ng matibay na pag-asa sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Amen. Mahabag ka sana sa lahat ng aming mga taga-subaybay. Opo. Pakibigay sa kanila ang pagkakataong makapagpatuloy na magsuri hanggang sa maunawaan ang iyong banal na kalooban. Amen. Panginoong Hesus Kristo, ikaw po ang aming tagapamagitan. Opo. Salamat po ng marami. Patuloy kaming tulungan at ipamagitan, matanggap namin lahat po ng aming mga dalangin. Amen. Hinihiling po namin, Ama, na pakipagpalain mo po ang buong iglesia. Opo. Pagpalain mo po ang pamamahala. Pagpalain mo po ang programang ito Opo. at lahat ng aming mga taga-subaybay. Ang lahat po, mag-aalang naming hiling pakiusap sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong sumulat sa Iglesia ni Cristo Central Office, No. 1 Central Avenue, New Era, Quezon City. O kaya ay mag-email sa dzem954@ainsaradio.org. Maaari din po kayong tumawag sa telepono bilang 02-7005-8536. Maraming salamat po.